Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga suki, tagapagsuporta at tagapagtaguyod ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po sa inyo at ng aking pamilya ang patuloy ninyong pagtangkilik, pagsuporta at pag-promote ng ating channel, ng ating mga videos. Nang sa ganun po, lumawak din ang ating advocacy reach, ang ating naaabot at ang atin din pong suporta mula sa YouTube, no? Nakakatulong din po ang inyong panonood at pag-promote ng videos. At pati na rin po sa programa natin sa Bigwas ng Agila, kasama ko po dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy. And ang atin naman pong Facebook account na ginagamit, yung Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Dumarami na din po at tumataas ang bilang ng followers ng ating Ka Eric Celis or Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Sa nagtatanong ng ating support line, GCash line that you can support yung ating advocacy center sa pagtulong po sa pagpapaliwanag sa mga mamamayan, sa mga public forum natin, yung Bangon Sambayanan People's Movement. Ang numero ng ating GCash at support line 0916-308-7710. Ulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis Kailangging po, mga kababayan. Mga kababayan, pag-usapan po natin sa oras na ito pong saan ba nanggagaling ang hugot ng krisis ni Marcos? Bakit siya nagdeklara nitong National State of Energy Emergency or National State of Emergency for Energy Sector, no, para sa ating sektor ng enerhiya? Nagpalabas po siya ng executive order para magkaroon ng malinaw at konkreto na mga aksyon ang gobyerno. That is already 1 month after na nagsimula po ang sigalot, ang armadong tunggalian ng Iran laban sa bansang Israel at bansang Estados Unidos. Lahat po ng mga indicators na hindi alam ni Ginoong Marcos ang kanyang ginagawa bilang supposedly ay pinuno ng gobyerno, pinuno ng Republika ng Pilipinas at pinuno ng ating buong estado, wala. Isang buwan pa siya bago mag-react. At nakita na natin na halos 40% na po ang itinaas, 40% na ang itinaas ng local prices ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Lahat, mga kababayan, and even the Department of Energy, napilitan silang umamin na hanggang kalagitnaan ng Abril ay paubos na ang supply ng LPG. Ito po ay isa sa mga produkto na napoproseso mula sa krudo, na inaangkat natin. So dahil mababa ang supply line, mababa rin ang production ng mga byproduct o yung mga nagiging produkto mula doon sa pag-process ng imported crude oil mula sa Middle East. At 98% po ng ating crude supply o ng ating ini-import na mga crudo at bilang batayang forma ng langis ay nanggagaling po sa Gulf region o dyan mismo sa Middle East, mga kababayan. At least 90 to 95% dyan nanggagaling. Hindi po tayo bumibili at umaangkat ng ating mga langis na pangangailangan o ng produktong petrolyo natin na ginagamit sa industriya at buong agrikultura at iba pang bahagi ng ating ekonomiya mula doon sa Brunei o sa Soviet Union o sa Russia o sa iba pang bansa, Diyan tayo sa Gulf region. Diyan po tayo sa Middle East kumukuha, Halos 95% to 98% ng supply ng lahat ng produktong petrolyo. Yung iba pinoprocess na natin dito, like LPG at iba pang mga products, kerosene. At ito po ay nagpapakita ng kakulangan talaga ni Marcos Jr. na unawain at kanyang yakapin. Dahil wala siyang kakayanan ang pamumuno
sa ating bansa. Wala siyang kakayanan na gawin yon. Mantakin mo maglalabas ka ng executive order isang buwan na lumalala at lumalawak ang krisis, atensyon na nangyayari sa Middle East, ngayon ka palang nahimasmasan. Ngayon mo palang gagawin. Kung hindi ka ba kulang sa kaalaman, ano ka? Yan po, no? At dito pa, nagsisinungaling pa ang kanyang tagapagtahol na si Aling Claire Marites Castro. Puro Marites, no? Para may chismis lang at may masabi lang, nagpapapress con pero walang laman, walang alam. At sasabihin niya, wala tayong crisis sa bansa dahil everything is normal pa rin daw. Siyempre sinunod niya ang unang pahayag ni Marcos Jr. At sabi niya, ni Aling Claire Marites tagapagtahol Castro, kuwan lang yan, price disruption. Di Bopols, ang price disruption na sinasabi niya, yun na po ang pinaka-indicator ng crisis. Mga kababayan, dahil paubos ng supply, ang buffer stocks, at wala na pong pumapasok na steady supply ng produktong petrolyo, kaya yung mga natitira pang mga supply ginamit na para pagkakitaan nitong mga dambuhalang korporasyon sa langis. So hindi yan price disruption. Yan ang pinaka-crisis, mga kababayan. At 3 days after ng kanyang kasinungalingan, nag-announce si Marcos Jr., nagpalabas ng Executive Order 110 yata ang numero, ng Executive Order na nagdideklara ng National State of Energy Emergency. Di may crisis, inamin na rin po nila. Ang pag-solve sa problema po, o ang tamang pag-address sa isang problema, will always start by identifying and recognizing the problem. But if you insist to dismiss or deny the problem, then hindi ka gagawa ng tamang solusyon dahil hindi mo kinikilala na may problema ang sitwasyon. Yun lang naman po, yun kasimple. Kaya nga umabot si Marcos Jr. ng halos isang buwan bago makapag-isip na kailangan pala nag-imbak na tayo ng mga produktong petrolyo habang kaya pang bumili at magtipon ng supply, at dapat ito ay government-to-government transaction. Ito ay dapat ginagawa centralized with the authority of the state, with the coordination of the government. Not only at the caprice or at the whims or kagustuhan lang ng mga dambuhalang korporasyon sa langis para mag-manipulate at pag-monopolyo at mag-control ng industriya na ito sa purpose ng tubo nila, ganansya. Kaya dyan papasok ang general welfare mandate of the government na pwedeng gawin ng presidente under an exigent situation, crisis at talaga naman pong hindi ito ordinaryong pagkakataon, pwede niyang i-insist na magkakaroon ng centralized importation, government-to-government negotiations like sa bansang Brunei, makiamot no, sa bansang China na malapit-lapit sa atin ang supply line at may malaking deposito at mga imbak ng supply ng langis. Ay problema, ngayon niya lang na-realize po mga ganitong konkretong hakbang dahil matagal po siyang low bat. Low bat. Anong ibig sabihin ng low bat? Low battery. Matagal siyang wala siyang alam hindi niya alam anong gagawin niya. Very incompetent and incapacitated para mag-isip ng ganitong uri ng tamang direksyon si Bongbong Marcos Jr. At napapaligiran siya ng mga incompetent at mga sipsip na mga tauhan na wala ding alam at pakialam kung ano man ang mangyayari sa taong bayan. Basta makapagkaroon sila ng pagkakakitaan at may poder sila, okay na sila. Like itong si John Vic Rimulya, kung ano-anong inaatupag. Siya pa naman ang DILG Secretary, propaganda ng propaganda, na maganda daw ang kanilang anti-drugs and anti-criminality program. Instead na ihanda ang mga local government units kung paano haharapin ang posibilidad ng paglaganap at pagsambulat ng krisis na idudulot ng malubhang kalagayan natin sa hinaharap na energy situation natin
resulting to wider and serious crisis. Aba, hindi po ito inatupag ni John B. Crimolia. Maganda na daw ang propagandang inatupag niya. No? Ganyan ang mga tauhan ni Marcos, propaganda, magsinungaling like kagaya ni Claire Castro. Wala daw crisis, price disruption lang. Ano ito? Ba't nagdeklara ng National State of Energy Emergency? Low-bat din yata ito si Claire, si Aling Marites, tagapagtahol Castro. Ano? Idagdag mo pa ang hindi pagkumpas ni Marcos ng tama na ipatigil ang katarantaduhan at kagaguhan nila Romualdez at ng mga alipuris nila na sindikato at buhaya sa Kongreso. Ang inaatupag nila si Sara Duterte. Siyempre kung hindi yan gusto ni Marcos na mangyari, hindi yan itutuloy. Pero binibindisyonan niya mayroon po siyang approval at consent na ibinibigay kina Romualdez, kina Boji D, at sa mga sindikato nilang nakinabang sa pandarambong at pangungulimbat nila sa kabanang bayan para tanggalin si Vice President Sara Duterte at gamitin ang impeachment na binaluktot na naman nila. Samantalang dapat ito nga ang pinag-uusapan, ang totoong krisis ng mga mamamayan na kinakaharap. Hindi si Sara Duterte po ang krisis. Ang krisis ng liderato ng mali at palpak na panggobyerno at walang direksyon at walang katuturan na uri ng pamumuno sana na tama ni Marcos ay binaluktot ito. Yan ang krisis na pinag-uusapan natin. At hindi nga niya kayang ipatawag na magkaroon ng representation ng Congress o ng Senado at ng Kongreso kung hindi man buong kapulungan. Pero mas maganda kung ipatawag lahat, magkaroon siya ng pag-address, no? Parang special session of the President with Congress. Requesting, no? Kasi magkaiwalay sila na branch of governments, pero pwedeng gawin yon dahil presidente siya, pwede siyang mag-request na magkaroon ng special session, no? Na pwede niyang harapin ang Kongreso. And then dalhin niya ang buong gabinete niya doon. Isang araw, kalahating araw lang naman yan . Anong problema doon? Tapos naman ang budget deliberation nila. Instead na atupagin nila itong walang katuturan, baluktot at abusado na pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, sabi niya itigil nyo na nga yan, tama na yan. Kung hindi nyo mapatanggal yan, si Sara Duterte, takot na takot tayo dyan, hindi idaan natin sa eleksyon sa 2028 kung siya pa rin ba ang susuportahan ng mga mamamayan. Tatalunin natin siya sa eleksyon. Pero ito muna ang atupagin natin. Dito muna tayo sa pagharap sa krisis. Hindi. Di ba? Hindi niya ginagawa. Kahit man lang magpatawag ng National State of Emergency Consultation. Di ba? Kung hindi sa buong kapulungan, di magpatawag siya. Representatives from Congress. Mula sa Senado, halimbawa, 10. Mula sa House of Representatives, 10 din. And then, mula doon, magpupulong ang mga kapulungan ng Kongreso, ang Senado, ang House of Representatives, mula doon sa kanilang National State of Emergency Consultation. At ilalatag niya ang kanyang mga plano sa budget, sa mobilization ng pera, at kung ano pang mga pangangailangang magtulungan ang mga opisyal at sangay ng gobyerno. Hindi niya ginagawa. Hindi ba niya alam? Alam niya. Kasi may mga advisor naman itong kulukoy na si Bongbong Marcos Jr. Kahit may pagkabobo lang ang kanyang mga pag-iisip tungkol sa pagpapatakbo ng gobyerno, hindi niya priority. Hindi niya ginagawa kahit sinasabihan siya. Dahil wala sa puso niya yun . Ang tinitingnan niya, baka akala pa niya, kaya niya itong kamada-kamada lang. Kapakapain lang. Hindi po ganun ang crisis. Before the crisis becomes an apparent and actual situation, a good and competent leader prepares before the crisis arrives. Di po ba? Yan po ang tama. Nakita niya na isang buwan na nga nakakaraan . Lahat like Japan, nag-imbak na ng mga supply ng krudo at ng kanilang petroleum needs sa products nila, sa supply nila, at
hindi sila nagpapanik na mawawala ng supply. Lahat ng energy needs nila, naghanda sila. Ang Japan, ganon din po ang Korea. At ang Singapore, ganon din, naghanda. 2 or 3 days pa lang na nagkaroon ng bombahan sa pagitan ng Amerika, ng Israel laban sa Iran, naghanda na po mga bansang ito. Tayo, si Marcos, pagbiyahe-biyahe pa sa New York, sa Estados Unidos, para maglakwat siya. Hindi naman po importante ang pulong na yun sa United Nations. Parang walang ang pumansin doon. Ginawa pa rin niya yun. Iniwan niya ang Pilipinas isang linggo. Sayang din. Yung isang linggo na dapat nagkaroon ng mga konsultasyon upang magkaroon ng unified and coordinated actions of all government agencies and government leaders, including Congress. No? Hindi niya ginawa yon. At dahil may mga batas na pumipigil sa gobyerno na direktang makialam sa operations line, sa pricing and supply ng produktong petrolyo, kailangan niyang gawin ito na kung hindi maisasantabi ang batas na ito, yung Oil Deregulation Law, pwede naman pong igiit ang emergency powers ng gobyerno. Granted to him, specifically with terms of references, kung anong gagawin, dapat yun ang inaasikaso. But that is already water under the bridge. We wasted almost isang buwan dahil incompetent, incapacitated to think properly itong si Marcos. Ito ang nangyari sa ating bansa. Nahaharap tayo sa matinding kalagayan very seriously na pwedeng sumambulat at lumalaganap ang malala na krisis sa ating bansa. Dahil pwede po mag-shutdown ang mga major industrial activities ng ekonomiya natin. Manufacturing, public transportation, among others, agriculture na gumagamit ng mga abono at mga makinarias, and food production, including ang travel. Mga kababayan, nag-cut na po ang Cebu Pacific ng mga travel abroad sa kanilang biyahe. At limited na rin po ang ilang mga biyahe ng ilang malalaking airlines dahil po sa kakulangan ng supply ng mga jet fuel. No? So ito po ay dapat pinaghandaan na ng gobyerno. Nang kagaya po ng pagtigil ng mga pagbiyahe noong pandemic sa panahon ni Pangulong Duterte, nag-imbak na po ng mga stocks, nag-imbak ng mga support for family survival at upang hindi magkaroon ng riot o mga social unrest sa pag-aalala ng taong bayan kung paano mag-survive. Immediately po, within the week na in place ng Pangulong Duterte noon, paano harapin ang napakalaking pandemya na tumama sa buong mundo na nagpaluhod, nagpalugmok at nagpatigil ng inog at ikot ng mga ekonomiya at mga bansa sa buong mundo. Ito, Middle East crisis pa lang ito eh. Luhod na ang Pilipinas at walang alam si Marcos kung paano gagawin na ang gobyerno niya ay on top of the situation, puro denial. Papunta pa siya sa mga footbridge, sa mga feeding program, sa mga pagsalubong sa OFW, optics. Ang tinatawag po dyan ay optics, pero walang laman. Pang visual effect lang. Kunwari may ginagawa, pero wala naman talagang ginagawa na maayos. Yan. Walang crisis pero may crisis committee. Walang crisis daw, pero nagdeklara din 3 days after, isang buwan nang nakakalipas, sa kanya pa naisipan na magdeklara ng National State of Energy Emergency. Dapat sinipa niya na to si Claire Castro, no? Dahil maliban na walang alam sa mga nangyayari sa lipunan, halatang-halatang sinungaling at tagapagtaguyod ng misinformation, deception, and manipulation of information para linlangin at lituhin ang taong bayan at magpropaganda, kagaya ni John B. Crimonia na DILG Secretary, propaganda ang inaatupag niya. Walang naniniwala sa press release mo to John B. Dahil alam ng taong bayan, lumalala by the day ang krimen, lumalaganap ang droga, may nahuhuli daw ng mga droga, pero wala ang supplier.
hindi identified ang trafficker. Paano yun? Mga pusher na mga pipitsugin ang kanilang ipinapakita. Pero yung mga bodigero, trafficker at mga supply line ng shabu, mabuti pa itong shabu, no? Walang tigil ang supply. Pero ang langis, matitigil ang supply. Yun ang hanapan mo ng solusyon. At isuggest mo kay Bongbong Marcos Jr., Sir, sundin natin ang supply line ng shabu. Kahit ito ay illegal at patago at pailalim at palihim, pero hindi natitigil ang supply. Kahit binabantayan ng mga bantay sa lakay na otoridad ng gobyerno. Ang langis, lantad naman ang trading nito, bakit kulang ang supply? Yun dapat ang inaasikaso ni John Vic Remulla bilang DILG Secretary. Bakit ang supply line ng shabu at droga tuloy-tuloy? Hindi natin kayang ipagpatuloy-tuloy ang supply line ng langis. Nagtatanong lang po ang taong bayan. Kaya mag-impake ka na, Lola Aling Claire Marites Castro. Bistado ka na. Bardagulan lang ang kaya mo. Pero sa matinong usapin at sa matinong pag-uusap tungkol sa kalagayan ng bansa, wala kang alam kundi mag-manipulate ng impormasyon. Yan ang katotohanan dyan. And you deserve that kind of position para kay Marcos. Pero sa taong bayan, hindi namin yan deserve na nandyan ka. Gumamit ka ng plataforma mo, mag-vlogger kayo ni John Vic Remulla at nila Tariela at araw-araw kayong magpropaganda. But do not use the resources and the office and authority in the government sa inyong kabulastugan. Mga kababayan, marami pang video upload ang ating gagawin para magbigay ng paliwanag at ng mga maayos na pagtingin sa mga issue at balita na kinakaharap ng ating mga kababayan. Muli, ating tandaan po, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric.